Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ang papuri, pasasalamat, pagdakila sa ating dakilang tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito at sa oras na ibinigay niya sa atin upang muli magbahagi tayo ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. So sa ating mga kapatiran, lalo na sa mga bagong Muslim, naway kapulutan po ninyo ng kaalaman at ng kalakasan sa ating pananampalataya at takot kay Allah. Ganon din ang ating paanyaya sa ating mga kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam. Naway ang inyong marinig ay kapulutan po rin nyo ng kaalaman upang magkaroon po kayo ng tamang pangunawa tungkol po sa katuruan sa pananampalatayang Islam. At sa araw na ito, itutuloy lang po natin ang paksa nung nakaraang linggo na kung saan ang paksa natin ang tungkol sa kahalagahan ng pag-aasawa sa Islam. So sa araw naman na ito, ang bunga ng pag-aasawa na kung saan ang ating paksa ngayon ay ang mga supling o ang tinatawag na mga ang karapatan ng mga anak sa pananampalatayang Islam. Okay. So, ano ang mga karapatan ng mga anak sa pananampalatayang Islam? Okay. Ang unang-una, ayon sa ating mga scholar, ayon sa katuruan, mula sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang-una sa mga karapatan ng mga sanggol ay bigyan sila ng mabuting ina. Kaya minumungkahi na ang pag-aasawa ay inutos sa kanila na mayroong kakayanan at sa mga kalalakihan, inutos sa kanila na pumili sa mga kababaihan na kanilang napupusuan na kung saan na magbibigay sa kanila ng kagaangan, ng kasiyahan at higit sa lahat ang karagdagang pananampalataya. Kasi sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang pag-aasawa ay kalahati ng pananampalataya. So, ito din ang isang karapatan o isang kahalagahan na kung saan ang pagpili ng mabuting mapapang-asawa ay isa sa mga karapatan ng kanilang magiging anak. Kaya pumili po tayo sa mga naghahangad na mag-asawa na magiging mabuting ina ng kanilang magiging mga anak. Okay, at isa sa mga babala ni Allah sa loob ng Quran na kung saan ito'y inutos niya at huwag ninyong pangasawahin ang mga musyrika, ang tinatawag na walang mga pananampalataya kay Allah, mga pagano o mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At katiyakan ang isang aliping babae na nananampalataya hanggang sila ay manampalataya. At katiyakan ang isang aliping babae na nananampalataya ay higit na mas mainam kaysa sa isang malaya na musyrika o na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kahit na nga siya ay nakakaganyak sa inyo, huwag din ninyong ipangasawa ang inyong kababaihan sa mga musyrikon. Ito naman yung mga lalaking walang pananampalataya kay Allah, mga pagano o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hanggang sa sila ay maging manampalataya. Katotohanan, ang isang alipin na lalaki na nananampalataya ay higit na mainam kaysa sa isang malaya na musyrik o sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, kahit na nga siya ay nakakaganyak sa inyo. So dito maliwanag na binabawal ni Allah ang pag-aasawa ng mga muslima, kababaihang Muslim sa mga hindi Muslim. Kaya sa mga kalalakihan ay ganun din na ibinawal sa kanila ang mag-asawa mula sa mga kababaihan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? At sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi, ang babae ay mapapang-asawa sa kaniyang apat na katangian. So ito yung mga katangian ng isang babae na pwedeng pagpilian ng isang lalaki na siya ay naghahangad mag-asawa. Una, sa kaniyang kayamanan.
Pangalawa, ang kaniyang katayuan. Pangatlo, ang kaniyang kagandahan. At ang pang-apat, ang kaniyang pananampalataya. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nibigay ng paalaala, sikapin, piliin ang isang mananampalataya upang kayo ay umunlad. So ito yung pinaka magandang katangian o mas mainam na katangian ng isang babae na hinahanap na isang lalaking mananampalataya. Ang isang babae na mayroong higit na pananampalataya. Okay? At ang ikalawang karapatan ng anak ay mabigyan sila ng magandang pangalan. At sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga pangalan na kalugod-lugod kay Allah ay ang Abdurrahman, Abdullah. At ang mga scholars at ang ating mga namumuno ay nagbibigay din sa atin ng payo na bigyan natin ng magandang pangalan ng ating mga anak mula sa mga asma wa sifat ni Allah, mga katangian at pangalan ni Allah, ngunit lalagyan lang natin ito ng katagang Abdul. Kaya pwede natin silang tawaging Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Malik. So mga katangian ni Allah at lalagyan lamang natin ng Abdul, ng ibig sabihin ay ang alipin at mula sa katangian o pangalan ni Allah. Okay? At sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay? Sinabi ng Propeta Muhammad na sa araw ng paghukom, kayo ay tatawagin sa inyong pangalan at sa pangalan ng inyong ama. Kaya piliin ang magandang pangalan para sa inyong mga anak. Okay? Kaya sa mga bagong kasal o may naghahangad na mag-asawa, so ngayon pa lamang din ay maghangad na rin kayo at maghahanda sa pagpili ng magagandang pangalan sa ating o sa inyong magiging mga anak. Okay, sinabi rin ni Aisha radhiyallahu anha na ang sugo ng Allah ay pinapalitan niya ang hindi kanais-nais na mga pangalan. So sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami ang mga yumakap sa Islam na mayroong mga pangalan na hindi kaaya-aya at hindi kalugod-lugod sa pandinig ni Allah. Dahil sila ay mula sa mga pagano, mga Hudyo, na kung saan binigyan sila ng mga pangalan na ang iba ay mayroong masamang kahulugan. Okay? Kaya nung sila yumakap sa Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagbigay sa kanila ng magandang pangalan. Okay? At isa rin sa karapatan ng isang anak sa bagong silang, ang sila ay isagawa ng tinatawag na akika. So, ang akika ay ang pagdiriwang na kung saan wini-welcome natin ng isang sanggol mula sa biyaya ni Allah, na kung saan ang sanggol ay isa sa mga biyaya at isa sa mga kalugod-lugod na binibigay ni Allah sa kanyang mga alipin. At sa pagsagawa ng akika, mga ritual ito na mayroong pinuputol o ginugupit ang kaniyang mga buhok, at tinitimbang ang mga ito at ang halaga ng timbang ng iyon ay ikinukumpara sa halaga ng ginto at ang halaga ng ginto na iyon mula sa timbang ng mga buhok ay ibinibigay bilang kawang gawa na tinatawag na bilang charity. Okay? At isa rin sa tradisyon at katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa pagsagawa ng akika sa bagong silang ay ang mag-aalay ng tupa o kambing para sa kanyang mga anak. Okay? So kung ang anak ay lalaki, so iminumungkahi na magkatay ng 2 tupa o 2 kambing. At kung babae ay isa lamang kung mayroong kakayanan. Okay? At ang akika ay ang pagkatay ng tupa sa kapanganakan ng bata. Ito ay tradisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa para sa batang babae, 2 naman sa batang lalaki. At ito ay mainam na gawin sa ikapitong araw ng pagsilang. At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang akika ay paghahandog sa bagong silang na bata, kaya't magkatay ng hayop para sa kanya at tulungan siya sa kaniyang paghihirap. Okay?
Ang ikaapat na karapatan, ito yung ang sanggol ay tuliin. Okay, so sa pananampalatayang Islam, so ang pagtutuli sa bagong silang, ito ay iminumungkahi at isinasagawa sapagkat ang pagtutuli ay isang kobenante ni Propeta Abraham sa kay Allah na ang lahat ng kalalakihan mula sa kaniyang lahi ay kailangan tuliin. Okay? At ito din ay isang kasunduan ni Allah kay Propeta sa lahat ng mga propeta. Kaya sa panahon ng mga propeta ay sila ang lahat ay nagsipagtuli. At kabilang din doon sa mga propeta at sa mga mensahero na yon ay si Yesu Kristo. So ang pagtutuli ay isang kasunduan ni Allah at ni Propeta Abraham. At ang katangian at tunay na kadalisayan ay 5. So merong hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong tunay na kalinisan o kadalisayan sa pangsarili o katawan ng tao. Una, ito ay ang pagtuli. Ang pangalawa, ang pag-ahit ng balahibo sa maselang parte ng katawan. Ang pagbunot ng balahibo sa kilikili, ang pagputol ng mga kuko at ang pagputol ng bigote. So yan ang 5 likas na tinatawag na kadalisayan na kalinisan sa katawan ng isang tao. Okay? Kaya ang pagtutuli ay isinagawa sa lahat ng mga panahon ng mga propeta at isa na nga doon ay si Yesu Kristo. At ito ay napanahon sa panahon ni Yesu Kristo sa January 1. Kaya ang January 1 sa simbahan ng Kristyanismo, ang January 1 ay hudyat o ito ay isang pagdiriwang sa pagtutuli kay Yesu Kristo. Hindi po New Year. Okay. At ang ikalima, ang karapatan upang pasusuhin. So, ito ay isang utos ni Allah mula sa loob ng Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang bagong silang ay kailangan pasusuhin ng kaniyang ina upang mabigyan siya ng sustansya at ng lakas bilang kaniyang pagkain. Okay? At ang sa loob ng Quran, si Allah mismo ang nag-uutos, ang ina ay nararapat na pasusuhin ang kanilang sanggol sa loob ng buong 2 taon. Okay? Kaya sa pananampalatayang Islam, merong mga katuruan na kung saan ang isang sanggol na napasuso mula sa ibang ina o mula sa ibang babae, so ito ay isang katuruan na tinuturing na ina ang babae na yon nung anak na nakasuso sa kaniyang gatas. Okay? At isa rin sa karapatan ng mga ng mga anak ay ang karapatan upang sila ay arugain. Ibig sabihin, ang sila ay alagaan, proteksyonan, sustentuhan, bigyan ng kanilang pangangailangan. Okay? At ang pag-aaruga ay ang pag-aalaga sa bata. Ito yung pagpapalaki sa kanya at pag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan katulad ng pagkain, damit, paglilinis at kasama ang pagpapatulog sa kanya. So ito'y karapatan ng mga sanggol. Sila ay bigyan ng aruga, pag-aaruga. Okay? At ayon sa ating mga scholars, nagpasya sila na ang pag-aaruga ay matapos sa edad na 7 hanggang 9 na taon sa lalaki at 9 hanggang 11 naman sa babae. Kaya sa isang katuruan na pag ang mga sanggol o mga anak ay umabot sa ganitong edad, ay inuutos na sa magulang na sila ay paghiwalayin na sa kanilang higaan. Okay? At isa rin sa karagdagang karapatan, ang sila ay sustentuhan sa kanilang mga pangangailangan sa kanilang katawan at sa kanilang pamumuhay. Okay? Katulad ng nabanggit kanina natin, mga damit. Okay? Tungkulin ng ama na sustentuhan ang bata hanggang siya ay lumaki at marunong nang maghanap buhay. Okay? So, isang tungkulin yun
ng isang ama na hanggat ang anak lumaki at hindi pa siya nakakatayo or nakakapaghanap buhay ay sustentuhan. Sa batang babae naman, siya ay kailangan sustentuhan hindi lang ng ama, kundi ng kanya mga kapatid na lalaki hanggang hindi pa siya nakakapag-asawa. Okay, so hindi siya dapat pilitin ng ama o ng namamasukan o maghanap buhay sa dahilang ito ay makakasira sa kanya. Okay, so marami tayong naririnig na mga kwento ngayon na sa mga murang edad at kabataan na sumabak na sa paghahanap buhay, marami ay napariwara. Marami ay mga nagkaroon ng karamdaman at ang iba ay gaya narinig natin ay mga nabiktima. Okay? At isa rin, sa karapatan, ang pangalagaan ang kaniyang kayamanan. Okay? Merong mga pagkakataon na pag ang dalawang partido o dalawang tao ay nag-asawa, so merong minsan pagkakataon na meron ng mga anak ang isa sa kanila. Okay? At ang mga anak na yun, mula sa ibang magulang ay merong mana o kayamanan. Okay? So, isang katuruan sa mga magulang na pangalagaan nila yung kayamanan ng bata. Nung murang edad na yon. Okay? At isa sa mga sinabi ni Allah, sila na hindi makatuwiran o sila na gumagamit ng mga kayamanan ng mga ulila, okay, ay sa impyerno. Okay, so isa yan sa mga major sin ang kamit ng mga kayamanan ng mga ulila. Okay, at kung ang bata ay may kayamanan, nararapat na mayroong mga laga at mag-ingat nito para sa kanya. At ang tagapag-ingat nito ay ang tinatawag na tunay na tagapangalaga. At napagpasyahan ng mga pantas na ang ama o yung tatay ang kauna-unahang may karapatan sa pangangalaga ng kayamanan ng bata. Okay? Ang tunay na pangangalaga ay nararapat na ganap ang pagmamahal sa bata. May sapat na kaalaman at karanasan. So ang ama ang siyang pinakamalapit sa kaniyang anak kaya siya ang higit na may pagmamahal at siya ang unang dapat piliin upang maging tagapangalaga. Kung walang ama, upang maging tagapangalaga, ang hukom, ang siyang pipili kung sino ang maging karapat-dapat na tagapangalaga. Okay, at isa sa karapatan din ng anak sa pananampalatayang Islam, ang sila ay alagaan ng walang pagtatangi, lalaki man o babae. Okay, na ibig sabihin, anuman ang kasarian ng anak ay kailangan ibigay sa kanya ang pangangailangan. So, ito ang isang malaking pagbabago sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil noong unang panahon, bago ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinili bilang huling propeta, sa kanyang lugar, dito sa gitnang silangan, kay ang mga anak na babae ay inililibing ng buhay. Sapagkat para sa kanila, ito ay isang kamalasan o hindi maganda para sa kanilang katayuan. Kaya para sa kanila, ang babae ay isang alipin. Ang babae ay walang halaga. Kaya sa panahon noon, bago na kumpleto ang Islam, ay ang mga kabataang babae ay nililibing ng buhay. Okay? So, dito, maliwanag ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga anak babae man o lalaki ay ibigay ang kanilang karapatan. Sila ay alagaan, arugain, at palakihin ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Okay? Sa isang hadith, sinabi ng propeta, ang sino mang may batang babae na hindi inilibing ng buhay o kinasusuklaman o kaya itinatanggi ang batang lalaki kaysa sa babae, itinatangi ang batang lalaki kaysa sa babae, siya ay papapasukin ni Allah sa paraiso. So yan ang kaniyang paalaala sa mga tao dun sa panahon na yun na ang mga magulang noon ay walang pagpapahalaga sa kanilang mga anak, lalo na kung ito ay babae. Okay? At isa din sa mga
sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang sino mang nagpalaki sa kaniyang dalawang anak na babae hanggang sa sila ay umabot sa tamang gulang, siya at ako, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsasabi sa kanya sa mga magulang, ay magkalapit sa paraiso, katulad ng magkadikit na daliri. Okay? So, isa sa mga nagpapalapit sa paraiso sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang magulang na nagpalaki ng mga babaeng mga anak hanggang umabot sa tamang gulang. Okay, sinabi na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatan mabuti ang inyong tungkulin sa Allah at maging pantay at makatarungan sa inyong mga anak. At sa isang hadith, ay sa isang karapatan uli ng mga anak, ay bigyan sila ng mapayapa, karapatan na tumira o mamuhay sa mapayapa at islamikong tahanan. Na ibig sabihin, bilang mga alipin ni Allah, so ipamulat natin sa mga murang edad hanggang sa umabot sa kanila ang tamang edad, ang pananampalatayang Islam. Okay? At ngayon, nakikita na natin, ang mga bata sa ngayon, hindi nila sinusunod ang sinasabi ng magulang. Ang sinusunod nila, ginagaya nila yung nakikita sa magulang. Okay? Kaya isang katuruan na ipakita sa mga bata ang tamang pamamaraan ng pagsamba kay Allah, ang pagkilala kay Allah, at bigyan sila ng mga kaalaman o karunungan tungkol sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya maliwanag na sa tahanang Islamiko, kailangan ipakita sa kanila ang kapayapaan at makita doon ang tungkulin ng isang alipin ni Allah sa pagsagawa ng mga karapatan ni Allah. Okay? At karapatan ng bata ang mabuhay sa mapayapa at Islamikong tahanan, na ang tahanan na ito ay mayroong matapat at mabuting magulang, at isinasagawa ang kanilang pananampalatayang Islamiko. At ito ay sa dahilan ang unang pag-aaral ng bata ay nagsisimula sa tahanan at tinutularan ang mga magulang. So habang ang bata ay lumalaki at nakikita ang mga magulang na nagbabasa ng Quran, ng banal na Quran, ay siyang magsisimulang magbasa din ito ng Quran. At ito'y kanyang isaulo. Kaya habang ang mga bata ay lumalaki at nakikita niya ang mga magulang na palagi isinasagawa ang 5 beses na pagdarasal, ito din ay kaniyang tutularan, susundin ang yapak ng mga magulang. Okay? At sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang bawat bata ay isinilang na Muslim. Ito yung tinatawag na estadong fitra, na kung saan ang sanggol ay sumusunod lamang sa kalooban ni Allah. Okay? Siya ay malinis, malayo sa kasalanan. Okay? Ngunit ang kaniyang magulang, ginawa siyang Hudyo, Kristiyano o Magian. Ibig sabihin, sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng tao ay nilikha ni Allah bilang isang Muslim, bilang sanggol, na sila ay, ang tao at tayo ay sumusunod lamang sa kaniyang kalooban at kagustuhan. Likas sa pag-uugali ng bata ang tularan niya ang kaniyang mga magulang sa pagsasalita, sa kilos at pag-uugali. Okay? Kaya kung makita niya ang mga magulang nagsasalita ng malaswa, gumagawa ng mga gawain na ibinawal, katulad ng paninigarilyo o pagpapabayaan ng tungkulin bilang Muslim, so, umasa tayo na ganun din ang kalalakihan ng isang bata. Okay? So, napakahalaga rin na ang mga magulang ay huwag mag-away sa harapan ng mga bata, sapagkat ang pag-aaway ng ama at ina ay nakikita ay maaari makaapekto sa pag-iisip at damdamin ng bata. Okay? At isa sa karapatan muli, ang palakihin siya sa Islamikong pamumuhay. Kaya itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung tayo ay hindi magbubunga sa ating kinilalagyang pamayanan, kung tayo ay hindi mamumuhay doon ng mayroong kapayapaan at kapanatagan, inutos sa atin ang tayo ay maghijra. Ibig sabihin, umalis tayo sa lugar na yun. Okay?
So, ganun din sa karapatan ng mga bata. Ang sila bigyan ng manirahan sa Islamikong pamumuhay upang makamit nila ang kapanatagan at ang kapayapaan. Okay? At gampanan nila ang kanilang mga tungkulin at ang karapatan ni Allah. Okay? So, karapatan ng mga bata sa Islamikong pamumuhay, gaya sinabi ni Allah, si Allah ay nagsabi at masdan, si Luqman ay nagsabi sa kaniyang mga anak at may pangaral, o aking anak, huwag magbigay katambal sa pagsamba kay Allah sa dahilan ang maling pagsamba ang siyang pinakamalaking kasalanan. So, ganun din, sa isang kapahayagan sa loob ng Quran ay sinabi, o aking anak, mag-alay ng palagi ang pagdarasal, ipag-utos ang pagsagawa ng mabuti at ipagbawal ang masama at laging magtiis sa anumang mangyayari sa iyo. So yan ay mga payo mula kay Allah, mula sa mga kasaysayan ng mga propeta. Okay, at sinabi ni Allah uli sa loob ng Quran, at huwag ilingon sa malayo ang inyong muka sa mga tao na may pagmamalaki. O huwag maglakad na may pagkukunwari sa daigdig na ito. Katotohanan, ayaw ni Allah sa sino mang nagmamalaki at nagmamayabang. At sa isang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinag-utos sa bata ang pagdarasal sa gulang na 7 taon. At paluin kung ito ay hindi isinasagawa kapag nasa gulang na 10 at paghiwalayin sila sa kanilang tulugan. Okay, so dito maliwanag na pag ang bata ay umabot na sa tinatawag na age of puberty, alam na nila ang tama at ang mali. Okay, ay kailangan na silang paghiwalayin sa kanilang tulugan at sila ay isagawa na ang mga inutos ng Islam. Okay, isa sa mga karapatan, ang pakitunguhan ng may kabutihan, ang maging mabuti, ang maging bigyan sila ng tamang pagmamahal at pag-aaruga. Okay, at katakutan natin ang sinabi ni Allah. Sinabi ni Allah, katakutan nyo si Allah at itrato ang inyong mga anak ng tama. Okay, so sa isang hadith, sinabi ng Rasulullah, maging mapagbigay, mabait at magalang sa inyong mga anak at turuan sila ng magandang asal at mabuting pag-uugali. Sa isang hadith muli, ang sino mang walang habag o sa ibang tao ay hindi kahabagan ni Allah. Okay, ibig sabihin, isa sa mga inutos sa atin ang magkaroon tayo ng habag sa ating mga anak. Okay? Lalo, kung sa ibang tao, lalo na sa ating mga anak. Okay, at ang isa sa huling karapatan ang turuan ng mabuting pag-uugali at katangian. Okay? At sa isang atin sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang mabuti sa inyo ay siya na mayroong mabuting asal at ugali. Okay? Kaya iyon ang pwede nating ipamana sa ating mga anak. At isa din, sinabi, turuan natin ang mga bata sa papaalam kung paano sa pribadong silid. Turuan natin sila kung ano ang dapat gawin sa mga sitwasyon na katulad na ito. Kung paano maging magalang sa ibang tao, sa kanilang pagsusulat o sa kanilang mga binabasang aklat o kwento. So, ganun din, bigyan sila ng paalaala tungkol sa kalinisan at sa mga Islamikong pamamaraan. At bigyan sila ng kaalaman tungkol sa pagkain na pinahihintulot at hindi ipinahihintulot, yung tinatawag na halal at saka haram. At ganun din, turuan sila sa mga pang-physical na laro upang magkaroon sila din ng maganda at malakas na pangangatawan. At turuan sila sa pagpili ng kaibigan. Kaya yung kaibigan na ilalapit sila kay Allah. Okay? At ang isang huling karapatan, ang nabigyan sila ng tamang edukasyon. Okay? At sa isang sinabi ni Allah sa loob ng banal na Quran, itinataas ni Allah ang karangalan sila na naniniwala sa inyo at silang pinagkalooban ng karunungan sa isang mataas na antas dito man sa lupa at sa kabilang buhay. Nawa ang ating mga anak ay mabilang doon sa mga tao na yun na pagkalooban ni Allah ng karunungan at
mabilang sa mga tao na itinataas ni Allah ang kanilang antas ng pamumuhay dito sa lupa at sa kabilang buhay. Okay, at sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man naglalakbay upang maghanap ng kaalaman, siya ay nakikipaglaban ng dahil kay Allah hanggang siya ay bumalik. Kaya sa isang hadith, ang paghahanap ng kaalaman ay tungkulin ng bawat Muslim. At ang sino man tumatahak sa landas tungo sa paghahanap ng kaalaman, gagawin ni Allah na magaang sa kanya ang landas tungo sa paraiso. Okay? Kaya turuan natin ang mga anak natin na magkaroon sila ng tamang kaalaman, at ang pinakamagandang kaalaman o karunungan ay ang kaalaman sa pananampalataya. Kaya ang bata ay nararapat na hikayatin sa paghanap ng kaalaman at gagawin ni Allah na magaang sa kanya ang landas tungo sa paraiso. Kaya ang mga bata na nararapat ding hikayatin sa paghanap ng kaalaman, lalo na sa kanyang pananampalataya. Sa isang hadith, sinabi ng Rasulullah, ang isang maalam na mananampalataya ay higit na malakas laban sa demonyo kaysa sa 1,000 nananampalataya na hindi nauunawaan ang kanilang pananampalataya. Okay? Sa loob ng Quran, sinabi rin ni Allah, nagtatanong si Allah, parehas ba ang may kaalaman sa mangmang? Okay, so hangarin natin na mabigyan natin ng tamang kaalaman ng ating mga anak at mabilang sila sa mga tao na itataas ni Allah ang kanilang antas dito sa mundo at sa susunod na buhay. At ganun din ang pagpapalaki at pagkakaroon ng isang anak ay isang paraan sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanilang magulang ay ipasok sa paraiso. Dahil isa sa mga 7 tao na sisilong sa ilalim ng trono ni Allah ay ang isang anak na malapit sa pagsamba kay Allah. Okay? At isa rin sa mga tao na ang kanilang panalangin ay dinidinig ni Allah ay ang panalangin ng isang mabuting anak sa kaniyang magulang. Okay, I think with that. So, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم آمين.